Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Rata ko. At syempre, bagong lahat, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan natin sa abroad, lalong-lalo na ang ating mga kababayan na mga Epifanio supporters. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, binabati din po natin maging ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa bansang Italy, maging sa Brunei, maging sa bansang Singapore, na kung saan ay lagi pong nanonood dito po sa ating programa. Magandang araw po, anong oras na mapapanood po ninyo ang ating programa dito po sa ating programang Reaction Movie Rata ko. Okay, syempre binabati din po natin maging ating mahal na Pangulo, maging ang lahat po ng mga politiko na kung saan po ay talagang tunay nagsiservisyo po sa ating bayan. At syempre, binabati ko rin po ang ating mga kasama sa The Fraternal Orders of Eagles. The Fraternal Order of Eagles. Pasensya na po kahit medyo may singaw yung aking dila. Dahil tayo ay, alam nyo naman, okay, sa ating mga kababayan, magandang araw din, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan po sa Dagupan City, maging dyan sa Urdaneta City, maging sa mga kababayan po natin dyan sa Dumaguete City, at syempre dyan sa Pasig, maging dyan sa Olongapo, maging sa mga kababayan natin dyan sa Porac, Pampanga, maging dyan sa Angeles, maging dyan sa San Fernando, Pampanga, maging San Fernando, La Union. Okay, dumako na po tayo sa ating napakahalagang usapin ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Okay, ang ating title po ngayon sa ating pag-uusapan ngayon ay Impeachment laban kay Sara pwedeng maging katapusan ng buong angkan ng mga Duterte. Saan? Sa politika. Hindi po sa buhay, politika lang po, So, bagong lahat, basahin muna po natin. Ito pong, ito ipa-flash natin sa screen, Ito pong message po ni Eduardo Sunga. Ito po yung kanyang reaksyon na ating pong bibigyan ng birada. Okay, sabi niya dito, Sir Epi, pansin ko lang, kapag problema ng Duterte, ang laking impact, daming nadadamay. Pero bakit paulit-ulit pa din sila? Ayan ang sabi niya. Sana harapin na lang ng maayos ang mga problema, hindi yung akala nila sila ang hari dito sa Pilipinas. Oh yes. Okay, tama ka kapatid na Eduardo, sa Sunga. Sa usapin ng katiwalian ni Sara, talagang marami talaga ang nadadamay, Isa na dyan yung mga Pilipinong napapaniwala pa rin nila o napapaniwala niya sa kanyang mga kasinungalingan, na kung saan ay nagagamit niya para gumawa ng mga kaguluhan. Nagagamit niya para maging pananggalang, para mapanagot yung mga malalaking hindi mapanagot yung mga malalaking krimen o katiwalian na nagawa niya dito po sa ating bansa, So, sa totoo lang, hindi lang dahil kay Sara, Gusto ko malaman ninyo na hindi lang dahil kay Sara ay nagkakaroon tayo ng kaguluhan sa bansang ito. Siyempre, alam niyo naman, di ba? Lalong-lalo na po dito sa kanyang ama na si Digong. Dahil kay Digong, kung maalala ninyo, muntik nang mahiwalay ang Mindanao sa bansang ito, Kung maalala ninyo, gustong-gusto ni Duterte na ihiwalay ang buong Mindanao sa Visayas at Luzon. Tingnan nyo, yan ang gusto niya. Nasa tamang pag-iisip pa ba yun? Kung maalala ninyo, kung maalala ninyo mga kababayan, sa katakawan po ni Digong sa kapangyarihan, gusto niyang ihiwalay ang bansang ito sa Mindanao. Dahil yan sa katakawan nila, sa kapangyarihan, para lamang pagharian niya yung buong Mindanao, dahil gusto niya siya pa rin ang hari.
No, kaya nga naisip niya, hindi na ako magiging pangulo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ano na lang, ihiwalay ko na lang itong Mindanao para ako na ang hari dito for life. Kami na ang hahawak ng buong Mindanao for life. 'Di ba? So sa katotohanan lang, sa totoo lang mga kababayan, simula po nang makatikim ang mga Duterte na hawakan na o makatikim yung buong angkan ng mga Duterte na hawakan nila ang buong bansang ito, tila ayaw na nilang bumaba. Halatang halata na uhaw po sila sa kapangyarihan. Ramdam naman po siguro ninyo yan. Makikita at maririnig naman natin sa kanilang mga galawan. Tama? Kitang-kita po at maririnig natin sa kanilang mga galawan. Piling ni Duterte o ng mga anak ni Duterte, maging ng mga alipores ni Duterte o ni Digong, sila pa rin ang may kapangyarihan sa buong bansa. No? Sa kagustuhan nilang sila pa rin ang humawak ng bansang ito, wala silang ibang ginawa kundi manggulo sa administrasyong Marcos. Dahil sa kagustuhan lang nila na sila pa rin, wala na silang ginawa. Sa loob ng ilang taon na nungkulan ng ating Pangulo, wala silang ibang ginawa. Dahil sa kauhaw-uhawan nila sa kapangyarihan, talagang wala silang ibang ginawa kundi manggulo. No? Sa kagustuhan ng mag-amang Sara at Digong Duterte, na makuha at maagaw sa ating Pangulo ang pinakamataas na posisyon sa bansang ito, gumawa o lumikha ang mga Duterte ng mga bagay na sila rin ang masisira. Tama o hindi? Na kung saan ang sasakripisyo po o nadadamay dito ay walang iba kundi yung ating mga kababayang Pilipino na napapaniwala pa rin nila sa kanilang mga kasinungalingan, no? Na kung saan ay napapakinabangan nila para sa sarili nilang kapakanan o nagagamit nila para magsagawa ng rally, nagagamit nila para gumawa ng kaguluhan, nagagamit nila para pagtakpan ang katotohanan. Sa totoo lang, marahil pareho po tayo ng paniniwala tungkol po sa mga Duterte noon. No? Sa totoo lang. Kasi nabanggit ko, di ba, dati, na ako dati akong talagang supporters ng mga Duterte, lalong-lalo na ni Digong. Nakikipag-away pa ako. Talagang handa ako makipagsuntukan, makipagpatayan para lang kay Duterte. Dahil sa paniniwala ko sa mga Duterte. Tama? Akala ko dati, o akala natin dati, ang mga Duterte ay totoong makabansa. Yan ang pagkaakala ko noon . Akala natin, ang mga Duterte ay galit talaga sa droga. Kasi, may sinasabi pa nga sila, ang galit kay Duterte ay galit sa droga, ay addict. Diba? Meron akong nabasa niyan, ang galit daw kay Duterte, addict. Natatawa nga ako . Diba? Napaniwala tayo ni Duterte na talagang galit siya sa droga. O marahil kayo din, karamihan sa atin na nanonood ngayon, napaniwala na galit si Digong niya sa droga. O ito pa, akala natin ang mga Duterte ay tunay na makatao. Kasi kung titignan mo di ba, may pahalik-halik pa si di ba? O akala din natin ang mga Duterte ay makadiyos. Di ba? Akala lang natin 'yon. Di ba? Nagkamali tayo sa maling akala natin. Akala pa natin ang mga Duterte ay panig sa gobyerno. Di ba? Akala ko talaga noon ang mga Duterte panig sa gobyerno. Akala ko din noon ang mga Duterte ay masunurin sa batas. Yan po ang pag-aakala ko noon, no? Akala natin ang mga Duterte ay hindi mga magnanakaw. Di ba? Akala natin ang mga Duterte ay may isang salita. Di ba? Akala natin ang mga Duterte ay hindi mga traitor. No? Akala natin ang mga Duterte edukado, matalino, matino at formal. Pero iba yung nakikita natin kay Sara sa kanila, di ba? Kaya nga sa totoo lang, nakakahiyamang sabihin, karamihan sa atin noon ay napaniwala ng ating maling akala.
o napaniwala ng ating mga maling akala tungkol sa mga Duterte, lalong-lalo na dito po kay Digong, na iniisip at pinapaniwala natin o napaniwala tayo na talagang matino siya o talagang totoo at mabuting tao siya at talagang lingkod siya ng bayan, lingkod siya na kung saan makatao, makadiyos at matinong opisyal ng ating bansa diyan sa Davao City, di ba? Alam niyo ba kung ang Biblia, ito masasabi ko po sa inyo, kung ang Biblia ang ating tatanungin, isa sa pinakamabigat na kasalanan ng isang tao ay ang magsinungaling. At yan ang mortal na kasalanan sa harap, ayan ay mortal na kasalanan sa harap ng Diyos na may kaakibat na kaparusahan sa harap ng Diyos at sa harap ng hukuman. No? Na may o kung saan may kaakibat din na kaparusahan sa impyerno. No? Kaya ako sinasabi ito sa inyo mga kababayan dahil malaki ang pananagutan ng mga Duterte sa Diyos at sa taong bayan dahil sa kanilang mga kasinungalingan. Para sa akin, ang pagpapanggap at kasinungalingan na ginawa ng mga Duterte ay maituturing na pagtataksil o pagtatraidor sa bansang ito, maging sa mga Pilipino, na kung saan ay dapat nilang panagutan sa batas ng Diyos at sa batas ng bansang ito. Okay, tuloy po tayo at balikan po natin. Gusto kong balikan natin yung sinabi ko po kanina na akala ko noon ang mga Duterte ay totoong makabansa. So ito po, gusto ko itong pag-usapan natin. Itong tungkol sa akala ko ang mga Duterte ay totoong makabansa. Kung maalala po ninyo mga kababayan, noong isiniwalat po ni Harry Roque yung tungkol sa secret agreement po ni Xi Jinping at ni Duterte tungkol sa mga isla o mga teritoryo ng ating bansa, na pinaubaya ni Duterte sa bansang China, doon po nagsimula ang aking galit sa mga Duterte. Doon po nagsimula ang aking galit sa kanila. Doon nabuksan ang aking isipan o yung isipan ko na si Digong ay hindi tunay na makabansa, kundi isang traidor na walang karapatang mamuno sa ating inang bayan. No? Sabi ko sa sarili ko, kung talagang mahal ni Duterte ang bansang ito, hindi niya hahayaan agawin o angkinin ng bansang China ang mga isla, no, na tayo naman talaga ang nagmamay-ari nito, no? Imbis na ipaglaban ni Digongyo yung isla ng ating bansa, ipinaubaya niya o ibinigay niya sa bansang China. At hindi lang yan, binigyan pa niya ng lakas ng loob ang bansang China para patuloy na manakop sa mga teritoryo ng ating bansa. Paano ko nasabi na binigyan niya ng lakas ng loob palalo ang bansang China? Noong sinabi niyang kapirasong papel lang yan, tubig lang yan, no? Na ang ibig sabihin po nun, sa pagkakaintindi ko, ay sa kanila na lang o binibigay na lang ni Duterte sa bansang China, no? At mas lalong naging malinaw para sa akin ang lahat, mga kababayan, nung sinabi ni Duterte na kung gusto ng mga Pilipino ang bansang ito ay gawin na lamang isang hamak na probinsya ng bansang China. Biro mo kung matino ka ba namang leader, matino kang presidente, magmula pa sa panahon ni Lapu-Lapu, sa panahon ni Andres Bonifacio at ang ibang mga naging presidente. Sa totoo lang, kung buhay po si Emilio Aguinaldo, kung buhay po si Andres Bonifacio, kung buhay sila ng mga panahon na yon na sinabi ni Rodrigo Roa Duterte, malamang ay sila po mismo ang pupugot sa ulo ni Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang kahayupan. Biro mo, pinaglaban po ni Ninoy Aquino o ng ating mahal na dating Pangulo, Ninoy Aquino, ang karapatan ng ating mga isla, na ipanalo po niya ito. Tapos sasabihin lang ni Duterte na kapirasong papel lang yan ay sa kanila na, yung tubig kanila lang. Hindi naman tubig ang pinag-uusapan dun kundi yaman ng bansa natin na inaagaw ng ibang bansa.
Diba? Makikita nyo yung katulonggisan, kagaguhan. Ewan ko nga ba kung bakit hindi nagigising yung mga taga Davao. Ewan ko kung anong pinakain sa kanila. Bakit ganun sila katanga? Ganun sila kabobo? Diba? So, ito pa. Dati, akala ko, totoong galit si Digong o ang mga Duterte sa mga adik. Lalong-lalo na sa droga o sa shabu. Ha? Pero hindi pala. Ha? Ayon sa PIDEA, ito PIDEA na po ito ha, base sa kanilang pag-iimbestiga at natuklasan, si Alan Lim at Michael Yang ay parehong big-time big boss ng International Drug Syndicate na nagdadala ng tulit-tulinadang shabu sa bansang ito. Tulit-tulinada ang pinag-uusapan dyan ha. O, ganun din, ayon sa CIDG, matagal nang namamayagpag ang sindikato ni Michael Yang at Alan Lim sa bansang ito na siyang nagpapakalat ng shabu sa buong bansa. Ha? At ayon naman sa NBI, si Michael Yang at Alan Lim ay parehong wanted o most wanted sa sarili nilang bansa sa China sa kasong may kaugnayan sa droga. No? At natuklasan ng ating gobyerno na sa bansang China, kilala si Michael Yang at Alan Lim na mga drug lords o parehong mga big time drug lords. At tanong, ito ang tanong. Anong sabi ni Duterte tungkol kay Michael Yang nung siya ay tinanong ng mga media tungkol kay Michael Yang? Anong sabi ni Digong yun? Half Chinese yan, half Filipino. Half Chinese yan si Michael Yang at saka half Filipino. Nanay niyan Filipino, tatay niyan Chinese. Yan ang sabi ni Digong nyo. Isa lang niyang negosyante. Pero ano nangyari? Nung nahuli yung kuya ni Michael Yang doon sa airport, doon sa Davao Airport, kung di ako nagkakamali, o Cebu Airport ba yun? Kung di ako nagkakamali, nung tinanong doon sa kamera yung kuya ni Michael Yang kung sila bang dalawa ay parehong Filipino-Chinese, anong sagot ng kuya niya? Hindi ba't hindi makapagsalita ng Bisaya ng diretso, hindi makapagsalita ng Tagalog ng diretso? Kasi ito ang sinabi ng kuya niya nung naiipit na wala silang dugong Pilipino at hindi sila Filipino-Chinese, kundi pure na Chinese na mayroong birth certificate na Pilipino. Dahil binigyan ni Rodrigo Roa Duterte ng birth certificate na mula sa PSO o PSA doon sa Davao City, na kung saan doon kumukuha lahat ng mga Chino na gustong maging Pilipino sa bansang ito. Tingnan nyo mag-isip kayo mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, maliban doon, pag-usapan natin ulit si Michael Yang at saka si Alan Lim. Ano ang naging ranggo ni Michael Yang? Di ba't naging economic advisor? Dahil si Michael Yang naging economic advisor, ano nangyari? Dahil drug lord yung pinagkakitaan ni Duterte, ang Parmali, na kung saan ay nakakuha sila ng bilyon-bilyon. Ginamit ni Duterte si Michael Yang na mahusay pagdating sa kalakalan ng droga, na magaling sa pambubudol. Na mayagpag sila. At isa pa sa pinakamasakit, alam ni Duterte na pinagbabawal ng batas na to na maging opisyal ang kahit sino, na pinagbabawal na maging opisyal yung isang dayuhan. Pero nung ginawa ni Duterte, dahil sa kagustuhan niya maging opisyal ng bansang ito si Michael Yang, para magamit ni Michael Yang ang kanyang posisyon, para magaan ang pagpapalaganap nito ng shabu sa buong bansa, ano ginawa niya? Sinabi ni Duterte na Pilipino si Michael Yang, pero inamin mismo ng kuya ni Michael Yang na hindi sila Pilipino. Sino paniniwalaan mo? Si Duterte na walang niya, o yung kuya mismo ni Michael Yang na nagsasabi ng totoo? Dugo niya yun, kamag-anak niya yun, kuya niya yun. Sino paniniwalaan ninyo? Sige nga. Pero hindi nakita ng mga taga Davao yan. Hindi narinig ng mga taga Davao yan. Dahil bulag na sila sa katotohanan. Bingi na sila sa katotohanan. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. No? So, ito pa. Nabanggit ko kanina na akala ko makatao ang mga Duterte. Makatao mga Duterte.
Noong lumutang po sa Senado si Matubato o Las Cañas na parehong membro ng Davao Death Squad ni Digong, siniwalat nila ang pagiging demonyo o hayop ni Duterte dyan sa Davao City. Ito, pakinggan ninyo, na kung saan ay nakapagpapatay ng mga tao na mahigit 3,000 katao. Kasama na dito yung mga naging kalaban nila sa politika para masiguro lamang ang kanyang pagkapanalo. Kasama na rin dito yung mga Pilipinong nagkasala sa batas na may karapatang iharap sa korte o sa hukuman at dapat ay ipinapadaan sa tamang proseso. Dahil po doon, napatunayan ko sa sarili ko na isang demonyo pala itong si Digongyo. Okay, tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Hindi lang po yun, no? Gusto ko rin po pag-usapan natin yung tungkol po sa AGK, di ba? So kung makikita po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, nung pinapatay po ni Rodrigo Roa o pinapapatay niya yung mga kababayan natin na mahigit 30,000 sa kanyang mga pulis o sa kanyang mga Davao Death Squad, talagang wala pong kaawa-awa, no? Wala po talagang kahit konti na lang na awa na ibinigay si Rodrigo Roa Duterte, na kung saan alam na alam niya bilang isang abogado, bilang isang naging piskal, na lahat ng mga Pilipino kahit gaano man kalaki ang iyong kasalanan ay mayroon pong karapatan na idaan sa proseso o may karapatan na humarap o makasama o makausap ang kanilang mga abogado. Katulad ni Arnie Tevez, tignan nyo, grabe po yung krimen niya, drug lord pa yan. Pero dahil mayaman, ayun, meron siyang attorney Tapasio, meron siyang iba't ibang mga abogado kasi mayaman. Alam po ni Duterte yun, na kailangan talaga na kahit ano pa ang maging kasalanan ng mga tao sa bansang ito, kinakailangan po magkaroon ng tamang proseso bago siya ikulong o bago siya hatulan sa kanyang kasalanan. Pero ang ginawa po ni Rodrigo Roa Duterte ay nag-ala Hitler po siya, no? Hindi po siya naging makatao. Pero ngayon kung titignan po ninyo, kung humingi ng katarungan, akala mo ba naman marunong magbigay ng pabor o marunong magbigay ng pagkakataon sa mga taong nagkasala? Pero hindi. Ngayon makikita ninyo lahat ng kaartihan nilalabas nila, lahat ng kagaguhan, lahat ng kadramahan nilalabas ni Digongyo. No, akala mo talaga aping-api, pero nakalimutan yata niya na mayroon siyang mga kababayan natin na mahigit 30,000 katao na inapi niya, na tinanggalan niya ng karapatan na humarap sa korte, tinanggalan niya ng karapatan na ipagtanggol ang sarili. Pero pag mga katulad ni Tevez, ayan, no, bantay sarado pa, alagang-alaga, VIP yung dating. Si Duterte, isang kriminal, pero gustong bini-baby, 'di ba? Yan ang hirap sa atin dito, 'di ba? So, gusto ko lang pag-usapan natin kung ano-ano yung mga kamalian na nagawa natin, na kung saan dahil sa ating maling akala tayo po ay naniwala sa isang demonyo, isang diablo na tao. So, ito pa. Akala ko nung mga time na yon, nung mga panahon na yon, talagang makadiyos si Digongyo. Ang totoo, yung tungkol po sa minura ni Digongyo ang Diyos, narinig ko lang at hindi ko po masyadong pinaniwalaan yon, no? Kasi hindi ko naman nakita. Dahil baka chismis lang. Dahil ang iniisip ko, imposible. Pero po nung pinanood ko po mismo sa TV at napanood ko rin sa social media, na minura nga ni Rodrigo Roa Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sinasamba ng kanyang mga ninuno o ng kanyang mga magulang, doon ko na po talaga napagtanto na hindi lang pala talaga demonyo si Digongyo, kundi isa na talagang diablo, no? Simula noon, kahit kaunting respeto para kay Digongyo ay hindi ko na po nararamdaman. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit ganito na lang po ako magsalita sa kanya, dahil yung mga taong katulad niya na hindi marunong rumispeto sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay wala pong karapatan na makatanggap ng kahit konting awa, kahit konting respeto, dahil wala po siyang pinapatawad. Kahit ang Diyos nagagawa niya ng murahin, nagagawa na po niyang babuyin, nagagawa na po niyang tapak-tapakan,
o insultuhin. So kung ano man na nangyayari sa kanya ngayon, lalo na doon sa isang Diyos na best friend niya, na Diyos-Diyosan na si Kibuloy, ay kulang pa po yan sa kanila. At naniniwala ako sa nangyayari sa kanila ngayon, yan po ay kalooban ng tunay na Diyos na niyuraka nila, pinagtawanan nila, binaboy nila, minumura lang nila. No? So ito pa, no? So nabanggit ko rin po na akala ko noon si Digong ay panig sa gobyerno, pero hindi pala, no? Hindi pala panig sa gobyerno itong si Digongyo. Paano ko po nasabi? Alam niyo po, sa bansang ito, pag sinabi pong NPA, anti-government po yan. Tama po ba? Kung maalala niyo, panahon po ni Marcos, ang pinakamortal na kalaban po ng gobyerno natin ay ang mga NPA, o yung tinatawag na New People's Army, no? So sila po yung pinakamortal na kalaban ng ating gobyerno na gustong magpabaksak sa gobyernong ito. Noong napanood ko po yung isang video na si Sara at si Digong ay sumisigaw na mabuhay ang NPA. Naalala nyo po sa mga datihan na pinalabas ko po dito sa ating programa na may video na si Sara at maging si Duterte ay sumisigaw na mabuhay ang NPA. Doon ko rin nasabi sa sarili ko na isang malaking kataksilan ito sa gobyerno at pangloloko sa mga Pilipino. Lalo pang naging mas maliwanag sa akin ang lahat noong nakita kong magkausap po si Joe Masison at si Duterte noong nanalo ito sa pagkapangulo, na nagsasabing kapag nakapasok si Digong sa Malacanang ay para na ring nakapasok ang isang paa ng New People's Army sa palasyo. So doon ko napagtanto at nag-research ako ano bang kaugnayan nitong ni Duterte kay Joe Masison. So doon ko nalaman na siya pala ay teacher ni Digongyo at yung batas na at yung doktrina na itinuro ni Joe Masison kay Duterte, yun ang kanyang ginagamit. Yun ang kanyang batas kumbaga MPA yung kanyang ginamit. Kaya nga nung siya yung naging pinuno ng ating bansa, batas MPA po ang kanyang pinairal at hindi po batas ng gobyernong ito. Ipinakita po ni Duterte na ang batas NPA ay ganun. Kaya po klarong-klaro, batas NPA po yun. So doon ko napagtanto na grabing kalokohan nito, grabing kasinungaling ito. Tapos ang lakas nila magsabi na si Castro ay NPA, pero sila pala tong tunay at malapit sa leader mismo ng NPA. Wala po yung pinagkaiba kay Michael Yang. Galit ako sa drugs, galit ako, pero malapit na malapit si Duterte at dikit na dikit at binigyan pa niya ng kapangyarihan yung drug lord na katulad ni Michael Yang at Alan Lim na natuklasan ng NBI, ng PDEA, ng CIDJ, ng gobernong ito na wanted mismo sa sarili nilang bansa dahil sa usapin ng droga at kilala bilang mga drug lords. So ganun lang po din yan. Magaling po sila magpahid. Kaya nga po sinasabi ni Kapersi Lapid dati, pag may sinasabi, halimbawa sasabihin ng mga Duterte, NPA si Castro, baliktarin mo lang yan. Ang totoong NPA sila. Kaya po pala pinapatay agad ni Rodrigo Roa Duterte dahil ayon po sa aking pagkakatuklas, itong si Kapersi Lapid ay maraming alam tungkol sa mga Duterte at natuklasan niya na ang estilo, isa sa pinakaginagamit nilang estilo, babaliktarin ka. Di ba? Sasabihin ni mga Duterte, si Castro NPA, pero ang totoo, sila po yun. Si Castro ay mandarambong, pero sila po yun. Kitang-kita naman po Di ba? So akala natin hindi mandarambong mga Duterte, pero kitang-kita naman po. Akala natin hindi magnanakaw, pero kitang-kita naman po. No, tambak po yung kaso. Sa katunayan na impeach na po. Meron na pong impeachment trial na magaganap at ayaw sa gusto ng mga senador, magaganap yan. At taong bayan ang masusunod at hindi kayo. Yan lang ang masasabi ko. Ayon sa gusto ni Chis Escudero, igagawin ninyo ang trabaho ninyo. Pag hindi ninyo ginawa yan, tuturuan namin kayo ng leksyon para matuto kayo. At para matuto kayong gumalang sa mga Pilipino na mas may kapangyarihan kesa sa inyo. Pakinggan nyo to, mga senador dyan sa Senado. Huwag nyong kalilimutan na mas makapangyarihan kami kesa sa inyo. Kaya kung ayaw ninyong itapon namin kayo isa-isa palabas dyan sa Senado, at pakainin ng tae, excuse me sa mga kumakain, at
palublubin doon sa kangkungan, ayusin ninyo ang trabaho ninyo. Ha? So, ito pa, akala natin totoo at hindi sinungaling ng mga Duterte, pero napaka-super sinungaling, super magnanakaw, lahat na. Kaya sobrang mali talaga ng mga Pilipino kapag pinaniwalaan nila ang mga Duterte. Anong sabi ni Duterte? Mga estupido kayo, mga estupida kayo, ba't kayo naniniwala sa akin? Ibig sabihin, gunggong para kay Duterte, buang para kay Duterte, estupida ang mga Pilipinong naniniwala sa kanya. Kaya nagtataka nga ako sa mga taga Davao, bakit hanggang ngayon mga estupida pa rin kayo hanggang ngayon. So yun lamang po mga minamahal kong mga kababayan. Kaya puli po, tulad po rin sinasabi ng iligod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay nagmamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.